Pong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Noong unang panahon, nung panahon ni na Sister Toyang, mayroon tayong salita na tinatawag na papansin, di ba? Pag sinabi nating papansin, ito yung tao na gustong agawin ang atensyon ng iba papunta sa kanya. Yung taong sasayaw-sayaw na mag-isa, yung taong magsasalita ng mag-isa, yung taong tumatawa ng mag-isa. Minsan sinasabi natin, papansin naman ito. Diba? Imbis na nagkakasiyahan yung ibang tao dyan, biglang sisigaw, biglang sasayaw, sasabihin natin, papansin naman ito. Pero alam niyo po, sa aming panahon ngayon, sa ating panahon ngayon, ang mga papansin na ito, kumikitang kabuhayan sila. Kumikitang kabuhayan. Nagvi-video o binivideo ang kanilang sarili, sumasayaw, tapos ina-upload sa internet. Ang iba naman, nagsasalita habang dala-dala ang camera, walang ibang kausap, tapos i-upload nila sa internet, sumisikat sila, binabayaran sila. Yung dating papansin noong una, na parang hindi tanggap sa atin, ngayon naman sa ating panahon, ginagaya ng napakaraming tao. Kung pinakinggan natin ang unang pagbasa, narinig natin ang kwento tungkol kay Jose. Hindi si San Jose na tatay ni Jesus na asawa ni Maria, hindi. Si Jose na kasama ang kanyang mga kapatid na kung saan kinaiinggitan siya ng kanyang mga kapatid dahil siya ang paborito ng kanyang tatay na si Israel. Lahat ng gawin ni Jose, nagugustuhan ng kanyang tatay. At ang kanyang mga kapatid, inggit na inggit sa kanya. Kaya nga, nung inutusan siya ng kanyang tatay upang sumama sa kanyang mga kapatid, pinag-isipan ng masama ng kanyang mga kapatid si Jose. Gusto nilang agawin ang atensyon ng kanilang ama papunta sa kanila at hindi sa kanilang kapatid. Kaya nga, nakuha nilang isipin na patayin ang kanilang kapatid. Dahil hindi lamang sa inggit, kundi kasakiman. Hindi sakim sa kapangyarihan, sakim sa atensyon. Sa Ebanghelyong binasa, kasakiman din ang nag-udyok sa mga kasama ng tao sa talinghaga na sinabi ni Jesus upang patayin yung mga alipin ng may-ari ng ubasan, maging ang kanyang sariling anak, upang makuha lamang nila ang buong lupain at ang mana ng bugtong na anak ng may-ari ng ubasan. Kasakiman, isang magandang pagninilay na pwede nating pag-isipan at pagnilayan ngayong panahon ng Kwaresma. Kasakiman, isa sa mga kasalanan na madalas ginagawa natin pero hindi tayo aware na kasakiman pala ang nagiging kasalanan na natin. Hindi lamang tayo sakim sa kapangyarihan, hindi lamang tayo sakim sa atensyon o sa mga material na mga bagay, kundi sakim sa atensyon. Sakim sa atensyon. Gusto natin na ang buong mundo sa atin nakafocus, sa akin nakatingin, at hindi sa ibang tao. Kaya nga, sa ating panahon ngayon, dahil sa teknolohiya, hindi pwede na gagawa ka ng mabuti na ikaw lang ang nakakaalam. Kapag ako ay gumawa ng mabuti, kailangan malalaman ng buong mundo. Kapag mayroon akong ginawa sa aking sarili, kailangan malalaman ng buong mundo. At kapag konti lang ang nakapansin sa akin,
Nagbibigay ito ng matinding kalungkutan sa akin. Pero, kapag maraming hearts, maraming likes, maraming comments, wala man akong mga kaibigan, pero marami namang mga tao ang nakakapansin sa akin, masaya ako. Kasakiman sa atensyon. Yun po mga kapatid ang punto na ibinibigay sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. At sa bawat punto ng ating buhay, nangyayari ito. Nangyayari ito. May kakilala ako na nung mag-girlfriend, boyfriend pa lang sila, kaibigan sila ng aming klase sa seminaryo. At alam namin na maayos silang dalawa. Yung lalaki, mahal na mahal niya yung kanyang asawa, at yung isang classmate namin, siya pa nga ang nagkasal sa kanila. Pero alam mo, ang nakakalungkot nung nagkaroon sila ng anak na babae. Yung babae, lumapit sa isang classmate namin at ibinahagi niya na yung kanyang asawa daw nagagalit sa kanya. Dahil ang kanyang atensyon daw, nandun na lang sa kanilang anak at wala na sa kanya. Hindi na daw niya makuhang magluto ng pagkain, kaya kumuha sila ng katulong sa bahay. Gusto ng lalaki, ang kanyang asawa ang magluluto ng pagkain para sa kanya pagdating niya galing sa trabaho. Pero hindi niya kaya ng kanyang asawa dahil meron silang anak na maliit. Nagagalit daw, nagseselos daw ang kanyang asawa sa kanilang anak. Sabi ko, pwede palang mangyari ang ganon. Sarili mong anak, kaiinggitan mo dahil sa atensyon na ibinibigay ng iyong asawa. Siguro, ito ay dahil sa kultura ng ating panahon ngayon. At sana po, isang magandang pagninilay na pwede nating tingnan na hindi tayo ang sentro ng buong mundo. Sa panahon ng Kwaresma, sa panahon ng Semana Santa, maraming mga tao ang kung ano-ano ang ginagawa sa ngalan ng pagpipinitensya, pag-aayuno daw, upang agawin ang atensyon ng kabuuang selebrasyon ng Kwaresma mula sa simbahan papunta sa kanila. At yun po sana ang ating tingnan at pagnilayan. Sa papalapit na Semana Santa, lahat ng ating mga gagawin, dapat itinatama natin ang ating atensyon. Hindi papunta sa atin, papunta kay Jesus. Kung ano man ang ating gagawin, dapat ito ay nakasentro sa buong selebrasyon ng Semana Santa. Hindi sa selebrasyon na ating gagawin para sa Semana Santa.